Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa kung paano ang mga malalaking investors na XRP na tinatawag pong whales ay mas pinipiling ilagay ang kanilang investments kay Binance kahit na may mga hamong hinaharap ang exchange na ito mula sa US regulators. Makikita natin kung bakit mas pinipili ng mga whales si Binance at ano ang epekto nito sa halaga ni XRP. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ang Binance ay isang malaki at kilalang crypto exchange platform kung saan pwedeng mag-trade ng iba't ibang cryptocurrencies. Sa kasalukuyan, ito ang may pinakamaraming volume at trading at maraming malalaking investor o whales ang naglalagay ng kanilang mga XRP dito. Ngayon ay bakit may issue si Binance sa US regulators? Noong nakarang taon ay inakusahan ng US Securities and Exchange Commission ang itong si Binance at ang founder nito na si Ginoong Changpeng Zhao ng illegal na operasyon at pagbebenta ng unregistered securities. Dahil dito ay maraming investor ang nag-pull out ng kanilang investment kung saan ay nagresulta po yan ng pagbaba ng market share ni Binance ng higit sa 19%. Ngayon ay bakit pinipili pa rin ng mga whales si Binance? Kahit na mayroong ganitong mga issue ay hindi pa rin natitinag ang mga whales at patuloy po silang naglalagay ng kanilang XRP kay Binance. Isa sa mga dahilan nito ay dahil ang Binance ay nag-aalok po ng staking services. Pwede kang mag-stake ng iyong XRP at kumita ng annual percentage rate or APR mula po sa 0.77% hanggang 49.79% depende po sa iyong investment. Ngayon ay gaano karami ang XRP na nasa kay Binance. Si Binance ay may hawak na malaking porsyento ng kabuuang XRP supply. Ayon po sa datos, nagsimula ang malaking pag-transfer ng XRP kay Binance noong taong 2021 kung saan umabot po ito sa 1.2 billion XRP. At sa taong ito, umabot na ito ng higit sa 2.4 billion XRP. Si Binance ay ikalawang pinakamalaking holder ng XRP kasunod po ng Ripple Labs. Ngayon ay ano ang epekto ng patuloy na pagbili ng mga whales kay XRP? Kahit na hindi po gaanong maganda ang performance ng presyo ni XRP kumpara sa ibang top cryptocurrencies, patuloy pa rin ang pagbili ng mga whales. Ayon po sa ulat, mayroong 40 million XRP na nabili sa loob ng 2 araw na nagkakahalaga po ng $22 million. Ngayon ay ano ang nagiging direksyon ng presyo ng XRP? Sa kabila ng lahat ng ito, ang presyo ng XRP ay nananatiling mas mababa kaysa sa iba. Kay kumpara po sa ibang mga top crypto assets. Ayon sa isang analyst na si Charting Guy, si XRP ay maaring manatiling nasa pagitan po ng 0.43 hanggang 0.67 hanggang sa muling bumalik sa tamang daan ang presyo ni Bitcoin. Ngunit dahil sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin kamakailan ay may posibilidad na umakyat din ang presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito? Ang patuloy na tiwala ng mga whales kay Binance sa kabila ng mga hamon mula sa US regulators ay isang indikasyon ng kanilang paniniwala sa kakayahan ni Binance na makapagbigay ng ligtas at kumikitang platform para sa kanilang mga investments. Ang staking service na inaalok ni Binance ay isa po kasing malaking dahilan kung bakit nananatili dito ang mga whales. Sa kabila ng mga paggalaw na ito, ang presyo ni XRP ay tila hindi pa rin maganda ang takbo. Ngunit kung magpapatuloy ang trend na ito, posible na magkaroon po ng positibong epekto sa presyo ni XRP sa hinaharap. At sa huli, ang interes at tiwala ng mga whales sa isang platform ay maaaring magsilbing indikasyon ng kanilang pananaw sa hinaharap ng isang cryptocurrency. Bagamat may mga hamon, ang pagpili ng mga whales kay Binance ay nagpapakita po ito ng kanilang tiwala sa stability at potential earnings na maaari po nilang makuha rito.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.